Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Banat Bay at eto pag-usapan na po natin. Naglalaglagan na po. Naku, malupit. Naglalaglagan na po ng etong Malacanang at itong si Solgen kasi etong nakaraang araw mga kababayan, sumagot po si Solgen at sinasabi nga niya ayoko nang ipagtanggol ang gobyerno patungkol ho dito sa ICC kasi ang in-state niyang paulit-ulit doon ay hindi na po tayo nasasakop ng ICC, wala ng jurisdiction ang ICC sa atin. Alam nyo mga kababayan, kahit anong deny po nila, na pareho lang daw sila na sinasabi ni Marcos kasi ng kanilang packaging ngayon packaging ni Claire Castro ngayon yan na pareho lang naman sila ng stand ng ating presidente na walang jurisdiction ng ICC pero kailangan makipag-coordinate with Interpol. Alam nyo mga kababayan, ganito lang yan, paliwanag lang natin ng simpleng-simple sa lingwaheng mauunawaan ng mamamayang Pilipino. Ano po ba yung ICC? Ang ICC, International Criminal Court yan, di ba? Ibig sabihin po niyan, simple lang mga kababayan, korte po yan. Okay? Korte po ang ICC. Sa madaling salita, sila po ang pinanggagalingan ng warrant, sila po ang nag-uutos, sila po ang nagdi-decide. Korte. Ang Interpol naman, since kailangan mo ng international police, ika nga, etong international court, kailangan ng international implementor o mag-execute ng kanilang utos, kaya yung Interpol. Okay? Pero gayon pa man, without the Interpol, hindi pa pwedeng gumalaw ng sarili without the ICC, hindi pa pwedeng gumalaw ng sarili ang Interpol. Kasi ang nag-uutos ay ang ICC sa Interpol tapos doon sa taong aarestuhin. Sa madaling salita, sa lingwahe naman natin, sa lokal, gawin nating lokal. Yung korte, yung ating korte dito, like RTC, Court of Appeals, Supreme Court, yung ganyan, yan po yung korte. Okay? Ang pulis, hindi ho pwedeng basta-basta manghuli yan unless may ginagawang hindi tama. O ibig sabihin, merong ginagawa yung isang tao na krimen, doon lang pwedeng hulihin. Pero hindi ka pwedeng hulihin laang ng isang pulis at sabihin sa'yo, huli ka kasi gusto namin. Hindi pwede yun. Kailangan, ang authority niya nanggagaling sa court. So everything that happens o gagawin ng pulis, dapat nanggagaling sa korte. Kuwari, implement yung warrant. O ito yung warrant. So, kunwari, itong pulis naman, pupunta doon, isa-serve yung warrant. Hindi pa pwedeng sasabihin ng pulis, sandali, gusto namin saliksikin din yan, gusto rin namin halughugin yung lugar ninyo. So, kami na magdidesisyon. Hindi si Tory lang ganun. Pero, hindi ho talaga ganun dapat. Okay? Dapat po lahat ng gagaling sa utos ng korte. The authority of the court. Ganun lang ho kasimple yun. Korte, PNP, o kung sino mga armed body na mag-execute noon, pwedeng NBI, ito po yun ang papel niya. Sa international concept naman, ICC, Interpol, yung aanuhin. Kaya yung palusot nilang paulit-ulit na sinasabi nilang, hindi naman kami sumusunod sa ICC kasi walang jurisdiction. Tama naman yung sinabi. Pero kami ay sumunod sa Interpol. Malaki yung katarantaduhan po yun. Bakit kanyo? Yung Interpol, ano bang ini-implement niya? Ang ini-implement niya ay yung utos ng ICC. So he is following the order of the ICC. Questionable pa nga yan kasi sabi nga dyan questionable dahil wala naman daw po talagang warrant at wala rin pong red notice. So ibig sabihin medyo questionable na nga. Pero let's assume na meron sila. Ibig sabihin the authority of the Interpol comes from the ICC. So hindi mo pa pwedeng sasabihin na hindi kami susunod sa ICC pero susunod kami sa Interpol. Anong authority ng Interpol makialam sa atin? 'Di ba? Kung walang body na nag-utos sa kanila, sino yun? ICC. As simple as that. Kaya nga sinasabi ni Solgen, mahirap ipagtanggol kayo. Bakit? Kasi nga, hindi na tayo parte ng ICC. That is my stand. Hindi na tayo parte ng ICC. Therefore, I conclude, hindi ko pwedeng ipagtanggol yung alam kong tama naman yung kalaban o tama naman yung kabilang side. Yun yung sinasabi. Kaya lang, syempre, ito si Claire Castro, kilala nyo naman itong tanso vlogger na ito huwag natin tawagin vlogger, tanso vlogger kasi malaki yung pinagkaiba ng vlogger na Duterte supporter May utak po mga Duterte supporter. Ang mga tanso vlogger, kahit mali, ipipilit ang tama. Yan ang mga tanso vlogger. Panoorin natin ito para mas maunawaan natin yung balita kasi nawiwindang na po sila dito. Sa sobrang nawiwindang na sila, nilalaglag na po nila si Solgen. Kulang na lang talaga sabihin mag-resign ka na kasi wala kang, kasi ito ang senaryo nito. Ito yung tinatawag na medyo chessmate. Bakit kanyo? Kasi nga, sabi ni Solgen, nasa bahala ng presidente kung ako'y sisisantehin niya o ifa-fire niya.
Pero at the same time, itong tagapagsalita ng Malacanang, napakakapal talaga ng muka. Itong tagapagsalita ng Malacanang, iba ang tinig. Di ba? Iba ang salita, iba ang buka ng bibig. O dapat, ang sagot ba naman niya, i-assess mo sa sarili mo. Kung dapat ka na talaga mag-resign. Di ba? Yan ang sinasabi niya. Wala na sa hulog talaga itong aling to eh. O, panoorin natin to ha. Inaubayan na raw ni Solicitor General Minardo Guevara kay Pangulong Bongbong Marcos kung dapat pa ba siyang manatili sa pwesto. Kasunod yan ang pagtanggi ni Guevara na depensahan ang posisyon ng gobyerno sa pag-aresto kay Duterte. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Si Solicitor General Minardo Guevara raw mismo ang dapat tumimbang kung nararapat pa ba siyang manatili sa Office of the Solicitor General. Ito ang sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro nang tanungin kung papalitan ba sa pwesto si Guevara. Matapos magpadala ng manifestation ng OSG sa Korte Suprema kung saan tumanggi si Guevara na maging abogado o bahagi ng pagdinig tungkol sa consolidated petition na habeas corpus na inihain ni na Mayor Paste, Congressman Pulong at Kitty Duterte. Kaugnayan ang umano'y iligal na pag-aresto sa kanilang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Si Guevara ay naging kalihim ng Department of Justice sa ilalim ng Duterte administration. Sabi ngayon ng Malacanang, siguro po mas maganda po kung mismo si Solgen ang mag-assess sa sarili niya kung siya pa po ba ay nararapat na tumayo bilang Solicitor General. Grabe, no? Ha? Yan, makikita mo talaga na wala sa hulog tong aling to. Wala sa hulog to. Wala. Unless, Mr. Marcos, inutusan mo itong aling to na yan ang sabihin. Kasi kung ako, hindi dapat tayo nagsasalita ng ganyan eh. Hindi mo siya dapat kasi, remember, ang sabi nga nila, di ba, mga secretary, itong si Solgen, yan po ay ano lang, sila po ay nagtatrabaho sa pleasure of the president. Ibig sabihin, walang ibang dahilan para mag-stay yan kung hindi yan gusto ng presidente. Okay? Napakalinaw po nun. Pero itong alin to, pinag-iisip niya pa yung tao na sinasabi niya, mag-i-assess mo kung kailangan mo nang mag-resign. Kailan ka pa naging presidente? Baka naman gusto mo nang palitan si Lisa Marcos, di ba? Gago! Kasi may sarili kang may sarili kang tono, ika nga. Yung iba chorus na, ikaw nasa stanza ka pa lang. Ganun ang tono mo eh. Tagapagsalita ka, hindi ka tagapag-opinion. Magkaiba yun, te. Ha? Kaya nga dapat talaga ang tawag sa'yo, hindi press secretary, dapat talaga tawag sa'yo tanso vlogger. O attack dog ng Malacanang. Kasi ito nga ibig sabihin, ito kasing ginawa ni Solgen Guevara. Ano ho ito? Sampal ho talaga sa kanila ho ito. Kahit anong pagbalik-baliktarin mo, kahit magpalusot pa siya na magpalusot, ito si Claire, pinapalusot niya kesyo pareho lang daw sila ng stand. Si Solgen at saka si si Marcos ay pareho lang daw sila ng stand. Hindi ho pareho 'yun. Kasi si Marcos inimplement niya yung utos ng ICC. Pagbalik-baliktarin mo, the Interpol has no authority unless it is allowed by our own uniformed personnel. In this case, it was not Interpol who arrested Duterte. It was Torre. Ayaw na nga gumalaw ng mga ibang pulis na naandun eh. Hindi na nga gumagalaw hanggang sinabi niya, hihilahin ko yan. Pag hininyo na niya, hihilahin ko yan. Hihilahin ko yan. Ibig sabihin, kumilos si Torre not because of the Interpol. Kumilos si Torre because he was commanded na kumilos. Kahit anong gawin yung palusot, aminin nyo na lang na ginusto nyo talagang mawala si Duterte sa Pilipinas because this is campaign season. And sa campaign season, malaking bagay ang presensya ni Pangulong Duterte. Alam nyo yan. Kaya sa inyo, alam mo, kung papansinin mo, bakit nila, naisip ko lang to, kung bakit nila inalaw na kahit alam nilang mali-mali, kahit inalaw nilang kung ano-ano, yung illegal na pagdukot kay Pangulong Duterte, kung bakit nila inalaw yun. Kasi it doesn't matter to them whether si Pangulong Duterte ay makonvict or hindi makonvict o mapalaya. It doesn't matter to them. What matters to them is hindi makaten si PRRD sa kampanya nitong 2025 election. Kasi remember, the main goal here, tandaan nyo ito mga kababayan, para mas nauunawaan ninyo yung buong picture. The main goal here is for Tambaluslos to continue the presidency of Marcos. How are they gonna do that? Nandyan na yan. Una, PI, sumuplak. Binanata ng taong bayan, bumagsak. Change ano sila? Change tactic. Ano change tactic nila? Ayuda, AYEX. Diba? Hanggang ngayon, nabubulilyaso yung Ayuda AYEX dahil nga po sa napuna yung budget. Diba ho? Ganyan yan, ganyan. Ito lang para maunawa natin. And third, ma-impeach si VP Sara Duterte para walang kalaban si
tambaluslos sa 2028. Di ba po? So how are they gonna do that? Na hindi ma-impeach si VP Sara Duterte. It is ma-remove si Pangulong Duterte sa Pilipinas at para hindi siya makapanya. Pag hindi siya nakapangkampanya sa PDP slate, alam naman natin hindi ganun ang makinarya ng PDP. Kasi syempre you are not the administration, so wala kang makinarya. Sa kanila, dito sa team ni Marcos, nandyan ang makinarya, nandyan ang AYEC, nandyan ang AKAP, lahat nandyan ang ayuda. Bawat attend ng mga tao may bigayang nagaganap. Kaya tingnan nyo yung itsura ng mga tao sa rally ng PDP, sa rally ng team rugby. Diba? Sa team rugby, parang tulala yung mga tao. Parang, tagal naman ng bayad. Parang ganun eh. Diba? Sa team Duterte, umiiyak ang tao. Umiiyak literal. Umiiyak ang tao. Talagang matindi ang ng tao. Kaya kailangan talagang tanggalin si Duterte. Doon sa Hong Kong, nung nandun si Pangulong Duterte, wow! Hanggang labas mga kabab. Andun po ako eh. Kitang-kita po ng aking mga eyes. Talagang hanggang labas. Nataranta ang Hong Kong police. Sobrang nataranta. Hong Kong siguro, ini-expect lang nila maano yung tao, maraming tao. Hindi. Sobrang dami. Naghihiyawan. Yung iba umiiyak. Grabe ho. Kasi nga ho, whether you like it or not, the Philippines, especially the OFW, miss Tatay Digong. Because nagkaroon ng tatay ang Pilipinas nung panahon ni Pangulong Duterte. He was like a father to everyone. Pag inapi ka, sasalbahin ka, tutulungan ka. Pag nadehado ka, talagang yari yung kalaban mo. Ganun ang trato ni... Kaya nga tama yung pangalan na Tatay Digong. Tatay D, di ba? Bakit? Talagang tatay ang dating niya. Kaya ang lakas niya. Kaya, mananalo talaga ang kanyang Duterte senatorial kung naandyan siya. So the main goal is hindi naman makonvict si Pangulong Duterte sa ICC. The main goal of Marcos and Romualdez is hindi maka-attend ng rally si Pangulong Duterte para yung kanilang maitim na balak sa kanilang mga kandidato ay may panalo nila ito. Kasi nga, siyempre pag wala na si Pangulong Duterte, iba pa rin ang dating nun, di ba? Kaya lang, dun sila nagkamali. They underestimated the people once again, which they did doon sa PI. Ni-underestimate nila ang tao doon sa PI. Akala nila hindi papalag ang tao dahil bibigyan mo ng pera, pumalag. Di ba? Binuking. They underestimate the people doon sa PI. Now, they are underestimating again the Duterte sa pamamagitan ng pagpapaalis kay Pangulong Duterte sa Pilipinas. Akala nila tapos na ang laban dahil umalis. Mga kababayan, dahil nga sa ginawa nila, mas lalong naengganyo ang mga Pilipino na mag-straight Duterte. Ibig sabihin ng straight Duterte, yung 10, kasama na po dyan si Doc Mata, 10 ay i-straight na po nila. I-straight na po nila dahil nga sa ginawa nilang pangtarantado, panggagago at pang-aapi kay Duterte. Yung mga tao ngayon kasi yan ang bukang bibig. I-straight natin na dahil gago talaga itong administrasyon na ito. Ngayon, inaalam tuloy ng tao sino ba yung mga senador ni Pangulong Duterte. Inaalam na po nila. Kasi nga po, dahil alam nila na pag hindi ibinoto yung 10 PDP senators o yung 10 Duterte senators, ang kasunod nun, i-impeach na si Duterte. Yung anak, si VP Sara Duterte. Meaning, after nun, panghabang buhay na ang Marcos Romualdez sa ating bansa. Kayo mga kababayan, kung nais ninyong habang buhay na ang Marcos at Romualdez at ayaw ninyo ng pagbabago, huwag niyong iboto ang Duterte team. Dahil pag binoto niya yan, hindi may impeach si VP Sara Duterte at pag hindi na impeach si Sara Duterte, papalitan niya ngayon si Romualdez. Diba? Kasi ngayon, kung mawala si VP Sara Duterte, definitely Romualdez ang bata niyan. Hindi yan magiging Tulfo. Kasi sinasabi na iba, meron daw third na si Rafi Tulfo. I don't think so. Kung kaya nga nilang gawin ito kay Sara, itong ginagawa nilang panggagago kay VP Sara Duterte, watch! After nilang may patalsik si VP Sara as mapa-impeach, marami silang baon sa mga Tulfo. Tingnan nyo. Tandaan nyo, yung Marcos Romualdez na yun ang pinaka-traidor sa bayan natin. Pinaka-traidor. Wala nang ibang tatraidor pa dito sa dalawang to. Yan, dalawa ho talaga na yan. Ang pinaka-tatraidor kung sino man. Sa kanila kasi, they want to live the happy life. Yung papolo-polo na lang, yung mga ganun, di ba? Gago! Pabili-bili ng mga eroplano.
Hindi nila hahayaan na ibang humawak ng presidency. Hindi ho mananalo si Tulfo. Siguradong yayariin yan sa kalagitnaan kung natanggal na si VP Sara Duterte. Ang sunod niyan, Tulfo. Maniwala kayo sa akin. Ganyan ho sila katraidor. Sa manifestation, nakasaad na baka hindi maging epektibo ang OSG na maging kinatawan ng gobyerno sa kaso. Lalo't naniniwala raw ang tanggapan na walang jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas at gumagana ang judicial system sa bansa. Pero ayon kay Castro, Kita mo yan, ha? Alam mo mga kababayan, bakit hindi nabanggit ng OSG o si Solgen, hindi niya nabanggit yung Interpol? Kahit pilit na sinasaksak nitong babaeng to na Interpol. Ito ang walang alam na abogado. Wala talagang alam to. Boplax to. Mahina talaga kukotin ito. Si Solgen, bakit niya sinasabing walang jurisdiction ang ICC at hindi niya sinasabing walang jurisdiction din ng Interpol? Why? Because the Interpol is not a court. The Interpol is parang hihingi lang ng tulong doon yung ICC. Kasi tandaan niyo, ang ICC, wala naman po yung police power. Ang police power lang po niyan ay kung sino yung police doon sa lugar na yon. At the same time, yung Interpol. Ngayon, naghanap ng palusot, itong lintik na gobyerno to, itong si Marcos at saka si Romualdez, naghanap ng palusot na para kunwari, hindi sumusunod sa ICC pero susunod sa Interpol. That's bullshit, sabi nga ni Bato. That's bullshit. Hindi trabaho ng Interpol yan. Ang mag-utos, mag-implement ng warrant, hindi po. Trabaho yan ng local authority tapos ang pinakakinukuhanan ng authority niyan ay korte. And at this, itong circumstance na ito, ano po, ang ICC po. Kaya walang binanggit si Solgen dyan na Interpol. hindi naman yan salungat sa posisyon ng Malacanang. Never did Mr. Solgen mention that he is against the cooperation of the government with the Interpol. So how could it be used against the government? Sa isang pahayag, iginiit ni Guevara na wala siyang anumang conflict of interest sa kaso. Hindi raw personal, kundi institutional ang pagtanggi ng OSG na maging bahagi ng kaso. Hindi rin daw mababago ang posisyon ng OSG dahil posisyon ito ng ating republika. Pinauubayan na raw ni Guevara kay Pangulong Bongbong Marcos kung pinagkakatiwalaan pa siya nito. Pero ayon sa Malacanang, may jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas bago mag-withdraw ang bansa noong 2019. Lumalabas na pasok dito ang mga pagpatay sa drug war. Nauna nang iginiit ni Attorney Salvador Panelo na walang bisa ang pag-anib ng Pilipinas sa ICC dahil hindi ito nailathala sa official gazette. Kung naniniwala kayo walang effect or hindi effective or hindi nag-take effect ang Rome Statute sa atin dahil walang publication, ba't kaya nga kayo nag-withdraw? Di ba dapat hindi na kayo nag-withdraw? Sa ngayon, wala pang utos para i-freeze ang assets ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero sakaling mangyari ito, ipagpapaubaya na raw ito ng Malacanang sa Anti-Money Laundering Council. Nagbabalita. Pero ang AMLAC po, sino po ba ang mga naan dyan? Di ba, mga nasa executive din? Huwag na tayo magloka ng independent. Alam mo itong gobyerno itong budol talaga itong gobyerno itong napakasinungaling. Ito ang gobyernong pinakasinungaling sa sinungaling talaga. Sasabihin na naman nila, hindi kami makikialam sa AMLAC. Sinong niloko ninyo? Sinong niloko ninyo? Hindi kayo makikialam sa AMLAC? Sinong niloko ninyo? Mga tao nyo rin yun nandun Mga appointee rin ni Marcos ang mga nandyan Sasabihin, hindi kayo makikialam. Yung AMLAC nga, pinakikialaman, pati yung ng mga vlogger Diba ho? O napag-utusan siguro ni Romualdez yun. Ayan, isang malaking katarantaduhan po itong mga ganitong pahayag ng Malacanang na walang Kaya alam mo, expected na yan. Ganyan na ganyan din ang ginawa kay Pastor Kibuloy, di ba? Isipin mo, ginawa nila ng paraan. Alam niyo ho ba na wala sa pangalan ni Pastor Kibuloy ang lahat ng pagmamay-ari ng Kingdom, yung KOJC? Wala sa kanya, hindi sa pangalan niya. May board of director po yan at hindi ho siya kasama ho doon. Ang naan dyan, yung mga direktor ho ng board of directors ng KOJC. Pero syempre, alam mo naman itong gobyerno to, parang wala ng batas na sinusunod. Kaya lahat gagawin talaga. Ma-freeze lang yung asset ng KOJC. Ngayon, eto naman si Pangulong Duterte. Antayin nyo. Hindi pa tapos yan. Baka kala ninyo natatapos yan kay Pangulong Duterte. Ang isusunod yan si VP Sara Duterte. Kaya nga yung paulit-ulit ko din sinasabi every time na nag-i-speech po tayo sa mga rally. Sinimulan yan mula doon kila Bantag, lahat ng kalaban, lahat ng sa tingin nila ay makakalaban nila. Iniisa-isa yan, si Tebes, ngayon yung matindi kay Pastor Kibuloy, di ba? Tapos kay Pangulong Duterte. Ang kasunod na niyan, si VP Sara Duterte. Ang kasunod pa yan, after VP Sara Duterte, si Bastey, susunod yan, pati si Paul. Watch! Kaya kung kayo hindi pa nagigising ngayon, naku po, magising na po kayo. Uubusin nila ang angka ng mga Duterte. Para lang talagang may sa katuparan nila mga may itim na balak nila sa Pilipinas. Uubusin nila mga Duterte. Ganyan sila mag-fabricate
Alam niyo yung fabrication nila ng mga lies? Katulad nito, ito, nakikipagkuntsaba sila sa makakaliwa. Yan ang nga matindi dito, mga kababayan eh. Kasi etong gobyerno to nakikipagkuntsaba sa kaliwa. Which is, 'di ba naalala nyo, ganyan din ang ginawa ni Aquino, ni Cory Aquino? Kuntsabahan sa mga makakaliwa. Ngayon ganyan na nangyayari. Nakikipagkuntsabahan sila sa kaliwa para madiin ang mga Duterte. Bakit ko nasabi? Number 1, impeachment ni VP Sara Duterte. Sinong nagdiin ng todo-todo noon? Makakaliwa. Number 2, etong EJK, sinong namumuno dyan? Makakaliwa. Paano ko nasabi? Etong mga sinungaling ito, tingnan nyo ha, kung gaano sila kasinungaling. Ganito sila kabudol. Labis na nasaktan ang isang pamilya ng yumaong individual matapos gamitin ng Bayan Europe ang litrato ng kanilang kaanak sa isang rally na iniuugnay umano sa extrajudicial killing. Samantala, pinuna naman ng kanyang kapitbahay si Aling Sheila matapos itong dumalo sa isang pagtitipon na may kinalaman sa EJK bitbit ang litrato ng yumaong anak. Si Jason Rubrico magbabalita. Hindi napigilan ng netizen na si Victoria Banal na punahin ang kanyang kapitbahay na si Aling Sheila matapos makita ang larawan nito sa isang event na may kaugnayan sa umano'y extrajudicial killings. Sa naturang pagtitipon, bit-bit ni Aling Sheila ang litrato ng kanyang anak na iniuugnay ang pagkamatay sa war on drugs, bagay na pinalaga ni Banal. Sa panayam ng SMNI News, iginiit ni Banal na taong 2024 nasabi ang anak ng kanyang kapitbahay. Wala, kilala ko to ha. Anong EJT pinagsasasabi nito? Last year lang ito pinatay. Alam ko kasi nandito kami noon. Sinasama niyo yung issue na ito, for what? So ayan, 2024 pinatay. Pero may kasalanan si Duterte, anak ng tutsa. Gago! Buti na lang may pumalag na kapitbahay ni Aling Sheila. Aling Sheila! Anong ginagawa ninyo dyan? Ano binibit-bit ninyo, Aling Sheila? Nako, Aling Sheila ha? Ano to? Ayuda? Ayuda po ba ang kapalit niyan? Ayex? Mahiya naman po kayo, Aling Sheila. Yung kapitbahay ninyo si Aling Sheila nagkakalat sa social media. Ay nako. Aling Sheila, umayos ka. Unang-una, ikaw, si Aling Sheila, alam mo naman na hindi yan, part ng EJK. Dahil last year, last year, June yan pinatay. Kinumpirma rin ng Jara Funeral Services sa isang Facebook post na pumanaw ang individual na nasa litrato noong June 2024. Tangina ninyong mga makakaliwa kayo. Tangina ninyo makakaliwa kayo, ginamit nyo pa yung tao. Alam mo, patay na yung tao, binaboy nyo pa. Dapat idemanda kayo kasi merong batas tungkol dyan Di ba? Binaboy nyo pa yung tao, sasabihin nyo namatay dahil sa EJK, para nyo sinasabi, meron pang kinalaman sa droga, kaya pinatay yan. Tangina nyo talaga. So, totoo lang, kayong mga makakaliwa at kayong gobyerno na nakikikuntsaba dito sa mga makakaliwa, ang sama ng ugali nyo, patay na, gaganyanin nyo pa. Diba? Sama talaga Ng ospital at naiulat ito sa Caloocan City Police. Binigyang diin ni Banal na wala siyang masamang intensyon sa kanyang pagsasalita laban kay Aling Sheila. Ngunit aniya, hindi rin tama na magpakalat ng fake news. Gusto ko lang ipaalam sa tao na we know the truth. Hindi yung totoo na victim yun ng EJK. Kasi I personally know the guy Kaya parang it's unfair naman for the Filipino people na ipagkalat nila na ganun. I have to let everyone know na kung alam ko. Which is po naman talaga. Kung magsusunod, hindi naman makakapera dyan. Tama. Hindi naman napigilan ni Christine. Huwag kang magsinungaling kung hindi ka magkakapera. Joke lang. Yun po ay isang figurative speech lang ni ate. Nangunan ang kanyang pagkadismaya at matinding hinanakit. Yan ay matapos gamitin ng Bayan Europe ang larawan ng kanyang yumaong kapatid na si Aldrin Tangonan sa isang rally sa The Hague, Netherlands at ilarawan itong biktima ng war on drugs. Una-una sir, siyempre galit. Bakit sir, bumabalik po ang alaala namin. Siyang gabing pinatay po si Aldrin, pinaslang na dahil lang po sa selos. Tanginan niya, no? Gago talaga itong makatae-black na to, no? Namatay si ate dahil sa selos, hindi dahil sa droga. Gago talaga no? Masasabihin nyo, EJK, ganyan katarantado itong mga komunista na to. Ganyan katarantado itong mga komunista na to. Kita namin ito sa TV, parang napakawalang iya nang gumamit ng gano'n na bakit nila ginamit si Aldrin na ganyan, na hindi naman totoo. Binigyang diin ni Christine ang katotohanan sa likod ng pagkamatay ng kanyang kapatid. Isang krimeng bunsod ng selos at hindi ng anumang operasyong may kinalaman sa iligal na droga. Dagdag pa niya, sa halip na babawasan ang sakit na kanilang dinadala, lalo lamang umanong nagpapabigat sa kanilang pagdadalamhati ang pagbaluktot sa katotohanan. Grabe, no? Kita nyo, ganyan kasama itong mga demonyo na to. At yan ang sinasakyan ng gobyerno na to. Sorry pero nakakainis talaga Mapapamura ka talaga sa ginagawa ng gobyerno na ito 'Di ba? Itong gobyerno to walang ginawa ko hindi babuyin ang tao at sinasakyan nila ito. Yan yung mga sinasabi nilang pinatay sa EJK. Mantakin mo, sasabihin mo paulit-ulit yan, pinatay sa EJK tapos
hindi naman pala sa EJK dahil sa selos, di ba? Kayo naman, no? Yan tawag dyan, love. Love hurts. Nasaktan po talaga kami, sir, kasi nung parang na-recall namin, sir, yung mga pangyayaring ng araw na pinatay si Aldrin po. Bakit nagawa nila yon? Dapat sa panagutan po sana nila, sir. Maawa naman po sila. Kung may mga konsensya pa sila, wag na po sana nilang ulitin ang mga ganyang pangyayari. Dahil masakit po sa part ng mga biktima po. Nanawagan din siya sa publiko at sa mga organisasyong nagpapakalat ng maling impormasyon na magpakita ng respeto sa kanilang pamilya, lalo't higit sa lahat sa kanyang kapatid. Hiling din ni Tangonan na maging responsable sa paglalabas ng impormasyon at iwasan ang pagpapakalat ng fake news na aniyay lalo lang nagpapahirap sa mga naiwang kaanak. Maliban pa rito, ginamit din ng mga makakaliwang grupo sa kanilang mapanlinlang na propaganda ang litrato ng isang yumaong doktor, pati na rin ang litrato ng isang law student mula sa University of Santo Tomas na namatay noong 2017 dahil sa hazing at hindi sa war on drugs. Para sa Diyos. Grabe, no? Napanood niya yan, pati yung doktor. Ginamit nila yung pagkamatay ng isang doktor, pati itong yung namatay sa US dito, yung sa hazing. Nasasabihin nila, EJK, ganyan kasama yung mga yan. Ang punto ko nga dito, tila ganun ang punta ng Pilipinas. Bakit? Kasi yan ang sinasakyan ng gobyerno ng Pilipinas. Yung mga pronouncement nitong mga komunistang grupo na ito. Yan po yung kanilang ginagamit. Gagamitin mo fake news. Bakit hindi mo sitayin, ha, Claire? Ikaw, Claire, ang daldal mo, di ba? Balakatak yung bunganga mo, eh. Bakit hindi mo punahin ito mga to? Di ba naghahanap kayo ng fake news? Ayun, sampal na sa mukha ninyo yung mga fake news, di nyo sitahin. Bakit? Kasi ginagamit ninyo. Ginagamit nyo yung kwento na script na maraming namatay sa EJK. Yung pala, puro fabricated. Ang inan nyo, no? Nakakainis. Sorry, nakakabuisit, eh. Patulog na ako. Bibuisit ako sa inyo. Na high blood ako sa inyo sa mga ginagawa ninyong ganyan. Alam yung maling-mali yan, pati mga patay na. Meron pa nga doon ako pinost na yung buhay pa siya, pinapatay na. Grabe talaga. Grabe ho talaga. As in, grabe ho yung eksena na ginagawa nitong pamahalaan natin. Hindi ko alam kung paano nila naaatim sa kanilang mga puso yung sakyan mo yung katarantaduhan, yung sakyan mo yung fake news. Di ba? Tapos ang lakas ng loob mo, sasabihin mo, hindi, magkakaroon tayo ng pagtugi sa mga nagpapakalat ng fake news. Anong tawag nyo dyan? Hindi nyo galawin yan. Di ba? Bakit hindi ninyo sitahin yan kung talagang you are against fake news? Oh, ikaw, Barbers, akala ko ba against ka sa fake news? Iniwan ka na ni Dom Fernandez. Oh, ikaw, Paduano, akala ko ba against ka sa fake news? Bakit hindi nyo sitahin yung mga ganito? Lantarang fake news na nagpapakalat. Panggugulo lang yung sa Pilipinas. Mantakin mo, i-announce nila sa buong mundo na may pinapatay ng EJK ang gobyerno. Sinisiraan ng gobyerno, yung pala peke. Di ba dapat magalit kayo? Kasi tandaan ninyo, yung isa nga nagrarally pa sa dahig, eh. O ibig sabihin, pinalalandakan nila sa buong mundo na maraming mamamatay tao dito sa Pilipinas. Maraming pinatay sa EJK, yung pala hindi naman pala namatay sa EJK. Di ba dapat magalit kayo mga congressman? Lalong-lalo ka na, Barbers, ang daldal mo, eh. Ang tapang mo pag nandiyan ka sa kamera, eh. Yung tapang mo, ilagay mo sa tama. Walang problema maging matapang, pero ilagay mo sa tama. Sitahin mo yung mga mali. Yung tunay na mali. Hindi lang yung mga nagsasabi sa inyo ng hindi maganda. Ang sinisita nyo lang, pumupuna sa inyo, eh. Yung mga ganito, ba't di nyo sitahin? Katabi nyo na nga yung ano yan, eh. Yung makabayang black, katabi nyo na, eh. Ba't di nyo sitahin yung kapwa ninyo? Sabi nyo, uy, wag naman kayo ganyan. Naninira na kayo sa bayan, eh. O, sitahin mo nga ng ganon. Ilabas mo yung tapang mo sa kapwa mo. Hindi yung tapang mo, kami lang mga kinakaya-kaya mong vloggers. Bira kayo, oh. Pati itong si NBI director, meron pang binabantay na may 20 na kami binabantay ng mga vloggers. Pati nyo bantayan yung mga ganito? Bakit yung mga vloggers lang binabantayan ninyo? Bakit nyo bantayan yung mga ganitong nagpapakalat ng fake news? Bakit nyo kasuhan yung mga ganito? Di ba? Nasasabihin nyo, hindi, nagbabantay na kami sa 20 ng vloggers, kakasuhan namin yung mga vloggers na yan. Halatang tinatakot nyo lang yung tao, eh. Hindi, yun talagang ano dyan, tinatakot nyo lang yung tao. Ha? Nagagalit lang ako, ha? High blood na ako. Papadala ako sa ospital. Ha? Gago! Sakit na ng batok ko. Ang katarantaduhan na nangyayari sa Pilipinas. Di ba? Sana lang maunawaan ninyo yung sinasabi ko. Alam ko medyo napapaano tayo ngayon, pero kasi maling-mali na ho, eh. Maling-mali na yung nangyayari. Mantakin mo, kinulong si Pangulong Duterte dahil dyan sa mga tarantadong nagpapakalat ng fake news. Hindi, yan ang diniin ninyo, eh. Marami matay si EJK ni Duterte 2024 namatay ni EJK pa rin ni Duterte. Ano to? Superpower siya, pati hindi na siya presidente, namamatay tao pa rin siya. Di ba? Dahil dyan, nagpakulong kayo ng isang mapakatinong tao, isang bayani.
para sa karamihan. Karamihan tinuturing na bayani si Pangulong Duterte. Bakit? Kasi nalinis niya Naayos niya yung peace and order sa Pilipinas Tapos ngayon, ganyan ang gagawin ninyo. Anong gagamitin ninyong batayan? Di ba? Basihan nyo lang, batayan ninyo. Yung mga picture-picture na yan. Di ba? Puro peke. Sa bagay, puro peke yung mga nasa mukha ninyo. Yun ang katotohanan dyan, mga kababayan. Kaya nakakabuisit ito sa mga ganitong pangyayari sa Pilipinas Hindi mo maano di ba? Hindi mo malubos maisip na nangyayari yung ganito sa ating bayan dahil lang sa fake news nitong mga komunista. Kaya nga tama yung sinasabi ng ilan nating mga kababayan ano ba, tayo ba talaga ay nakikipagkuntsabahan na sa mga komunista? Mukhang ganun na nangyari Ang tumutulong, ang attack dog ni Tamba, itong mga komunista sa Kamara. Ngayon, itong attack dog ng gobyerno to ni Marcos, walang iba kung hindi din itong mga sinasakyan nila itong mga makakaliwa na ito. Baka mamaya magising na lang tayo, sila na nakaupo. Mga traitor kasi mga yan Kung kunwari kakampi ka, pero pag nakatalikod ka, they will stab you, diba, sa iyong likod. Kasi nga, mga traitor yung mga animal na yan. Walang madudulot na mabuti ang mga gago na yan. Mga ano talaga yan, mga hudas yung mga yan. Kaya sana mga babayan maging mapagmatsyag tayo. Galingan natin ang ating mga mata sa mga nagpapakalat ng fake news, lalong-lalo na dito sa mga makakaliwang grupo, ha?